ating basahin ang ating teksto at tayo mananalangin. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Hallelujah, ating mababasa po rito. Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi rito, study to show thyself approved unto God. Amen. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi sa Tagalog, ating mababasa, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Sabihin natin, Amen. Hallelujah, tayo manalangin sa oras na ito. Ito po natin ang ating mga ulo. Pupurihin ka, aming Diyos na dakila, aming sinasamba at aming tinataas, ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay nahayag sa pamamagitan ng aming Panginoon na ito ay naisulat sa Isaiah 9:6 na mayroong lilitaw, hallelujah, mayroong sisilang, Panginoon, na ito ay tatawagin na prinsipe ng kapayapaan, isang counselor, the everlasting Father. At salamat, Panginoon, dahil nagpakilala ka sa bawat isa amin. Hindi ito sa ganang aming sarili, kaya ka namin nakilala. O kami ilumalago, Panginoon, dahilan sa aming sarili lamang, kundi dahilan sa iyo, Panginoon, na tumawag at patuloy na nagpapakilala at naghahayag ng iyong sarili sa bawat isa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, muli po kami na lalapit sa iyo, dudulog, Panginoon, sa munting pangangaral ng iyong salita sa umagang ito. Ikaw po ay muling mangusap. Ikaw po ay muling magpahayag ng iyong mga salita. Ituro sa amin. Kasama na ang iyong lingkod, Panginoon. Sapagkat kung hindi po ikaw magtuturo sa amin, wala po kaming tatanggapin. At hindi ka po namin makikilala. At wala po kaming maunawaan sa araw na ito. Liban na lamang, Panginoon, ikaw ang siyang magturo at maghayag sa aming kalagitnaan. Kaya sa oras na ito, Lord, ang mga naidalangin kanina, i-recognize mo, Panginoon, iyong pakinggan ang mga samo ng bawat isa amin. At ito'y bigyan ng katugunan, Panginoon, katuparan sa mga uling araw na ito. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng mga bagay. Inihiling po namin at itinataas ang lahat ng ito sa tangi mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say Amen, mga mahal na kapatid? Ating palakpakan ating Panginoon. At malaya po kayong makakaupo sa umagang ito. Amen. Okay. Salamat sa Panginoon at salamat sa isang mainam na araw, mga mahal na kapatid, na tayo muling nagkatipon. At salamat sa biyaya ng Diyos na muling nakatayo sa inyong harapan. Salamat sa kanyang pag-iingat sa mga nakalipas na araw sa bawat isa atin. Amen. Salamat sa kanyang napakasaganang biyaya at patuloy pa na sumasagana, lalong-lalo na sa kanila na umiibig sa Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito, minsan pa isang palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At salamat sa Panginoon. At sa oras din naman na ito, mga mahal na kapatid, so paalala ko din yung ilang mga announcement na ibigay nung nakaraang Miyerkules, di ba? Na i-announce sa atin mamaya sa music ministry. Meron pong meeting mga 2:00. Kasi mamaya po, pagkatapos ng meeting, ay magkakaroon po ng activity ang mga youth. So binaliktad po namin, nauna yung meeting bago yung activity kasi para pag nag-activity yung mga youth ay malaya na po sila na gawin yung ilang mga bagay, walang pressure o ano pa mang mga bagay. Kaya inuna po namin yung meeting. So sa mga nasa music ministry, mga worship leader, backup, mga nasa instrument, at kung merong gustong sumali sa music ministry ay malaya po kayong umattend mamaya. So 2:00 po yan ng hapon. So pagkatapos natin magkainan, maghihintay ng ilang mga minuto. Kung makakarating ng maaga yung mga pumunta ng Ocampo ay mas magiging mainam, mga mahal na kapatid. Kaya tandaan po natin ang bagay na ito. At nais ko rin naman ipaalala po, mga mahal na kapatid, yung pledges po natin na marahil ay malimit na nating may announce. So monthly pledges po natin sa mga nag-commit
ay akin po itong pinapaalala dahilan minsan di na po nababanggit, lalong-lalo na ng ating kapatid na si Brother Wilson ay siya na po yung namamahala nito, mga mahal na kapatid. So kaya sa araw na ito ay paalala ko po muli na yung pledges po natin at next Sunday ay joint fellowship natin. So mag-aambagan na naman tayo para sa pagkain. So yung meeting po kasi namin ay hindi pa rin nangyayari para pag-usapan yung ilang mga bagay. So marahil sa December ay pag-uusapan na po namin yung mga ilang mga bagay at may sasama na rin po dyan. Yung pagkatapos ng ating gawain ay magkakaroon tayo muli ng nakatoka para magluto para pagtapos natin ng ating gawain ay hindi uuwi agad, kundi magkakaroon pa tayo ng oras para magsalo-salo at magkamustahan para nang sa gayon ay masulit po natin yung pagkakataon na ibinigay ng Panginoon na kung saan ang araw ng linggo ay araw ng Panginoon, mga mahal na kapatid. Kaya sa araw na ito, so pinapaalala ko po muli ang pledges natin at yung ilang mga bagay na kinakailangan nating ginagawa sapagkat yan naman po ay ating yung pledge ay ipinangako natin sa Panginoon. Amen? So sa oras na ito, mga mahal na kapatid, nais ko po sa inyong ibahagi ang isang munting kaisipan. Meron bang Apex, Marbili? Okay. So, na mayroong kinalaman na mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa ating makikita po rito na study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed and rightly dividing the word of truth. So kukunin ko lang po yung unang bahagi ng bersikulong ito na study to show thyself approved unto God. So kung atin pong palalawakin ang bagay na ito ay, kung sa Tagalog ating makikita mga mahal na kapatid, pagsikapan mo o kaya pag-aralan mo. Pag-aralan mong humarap na subok sa Diyos o kaya kung ating gagamitin pa ang isang salita ay pag-aralan mong ikaw ay humarap na handa sa Diyos. So yung ilang mga bagay po na kanina, handog awit, at yung ilang mga bagay na nangyari ay hindi po nagkataon sa araw na ito. Dahilan habang pinag-uusapan po natin, mga mahal na kapatid, ang nangyayari sa Israel, ang ating tinitingnan para makita natin kung gaano nakalapit ang pagparito ng ating Panginoon, nakikita po natin na ang panahon ay napakalapit na. So ano po yung ating mga ginagawa sa mga oras na ito, mga mahal na kapatid? At sa pagbubulay-bulay ko po ng salita ng Diyos, habang tinitingnan ko yung aking sarili, ang aking kalagayan sa Panginoon ay nalulungkot ako, mga mahal na kapatid. Sapagkat nakikita ko sa aking sarili na tila baga sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, nasusumpungan pa rin natin ang ating mga sarili na hindi pa rin handa. Kulang pa rin sa panahon sa salita ng Diyos. Na kung titingnan mga mahal na kapatid, isang manggagawang, walang anumang ikakahiya, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero tila baga minsan kapag sabi nung isang talata ay, when he came to himself, kapag ikaw ay naparoon sa iyong sarili, ibig sabihin ikaw ay napagtanto mo yung ilang mga bagay, tila baga mahihiya na lang tayo sa Panginoon. Dahilan sa mga napakarami nating kapabayaan, mga kakulangan sa Panginoon. Di ba, mga mahal na kapatid? A workman that needed not to be ashamed. Na hindi o walang anumang ikahihiya. Kaya sa salitang ito, mga mahal na kapatid, nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, ay nawa ay ma-encourage tayo ng ating Panginoon na pagsikapan natin, pag-aralan natin, study. Alam ko, ginagawa na po natin ito, mga mahal na kapatid. Pero muli ay ipinapaalala ng Panginoon, study. To show thyself approved unto God. So ano ba yung approve? So maging subok, maging handa tayo na iharap ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen? So
So title natin, mga mahal na kapatid, ay yung mismong unang bahagi. Study to show, o kaya show na lang. Study to show yourself approved unto God. So pag-aralan po natin. So alam ko, nag-aaral tayong lahat, mga mahal na kapatid, pero ano yung nais ng Panginoon sa araw na ito? Kung tayo ay nag-aaral na, mga mahal na kapatid, di ba? Yung pinag-aralan natin, kinakailangan nating i-apply. Pero kung hindi pa po tayo, kumbaga, dumarating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, simulan po natin ito, na pag-aralan. So, minsan, meron akong napakinggan na hindi mainam na pag-aralan ng salita. Merong mga kaisipan na ganyan, hindi daw pwedeng pag-aralan ang Diyos. Sa unang bahagi ay totoo naman, dahilan ang Diyos ay napakalawak. At sabi pa nga nung isang lingkod na ito, isang taong ito, mga mahal na kapatid, na sabi niya ay kalapastanganan daw na pag-aralan ng Diyos. Sa unang bahagi, sa negatibong side ay totoo po yun. Pero ang pagtingin natin sa bagay na ito ay pinag-aaralan natin na mayroong pagpapakumbaba sa Panginoon, na kung ating makikilala siya ay mararanasan natin yung isang buhay, mga mahal na kapatid, na kakaiba sa ibabaw ng lupa. Amen. So, study to show yourself approved unto God. So, gaano ba ito kahalaga sa ating panahon na ating kinabubuhayan? Diba? Paano ba tayo magiging kaaya-aya sa ating Panginoon? Diba? Kung titingnan natin sa Romans chapter 12, verse 1, tingnan po natin ang talatang ito, na ito ay malimit ng nababahagi sa atin. So, mayroon pong kaunting pagtuturo, mga mahal na kapatid, ang pagpangangaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. Napakaraming mga talata. Pero nawas, mapat ang salita, ang oras na ating ilalaan sa bagay na ito. So sabi rito, nangungusap si Apostol Pablo, namamanhik, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa Tagalog, tingnan natin. Kaya nga, mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. And verse 2, sabi rito, and be not conformed, sa Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Diba? Paano po nababago ang ating pag-iisip? Diba? Dati tayo ay nagsimula naman tayo, nang tayo isilang sa ibabaw ng lupa, nagkaroon tayo ng edad, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa nag-kinder tayo, nag-daycare tayo, mga mahal na kapatid. Diba? Yung mga ginagawa natin nung wala pa tayong alam ay kakaiba. Na tila baga nag-i-explore. Pero ng panahong tumungtong tayo sa paaralan, mga mahal na kapatid, nang unti-unti tayo magkaroon ng mga bagay sa ating kaisipan, doon po nagkaroon ng pagbabago. Diba, tatanungin tayo ng ating mga guro, ano yung gusto mo paglaki mo? Yung iba sasagot ng piloto. Yung iba sasagot, gusto kong maging doktor. Gusto kong maging engineer. At ano yung ginagawa nila para maabot nila yung bagay na yun? Kinakailangan nilang mag-aral. Kinakailangan nilang magsikap para maabot yung pangarap na yun, mga mahal na kapatid. Well, ano yung pangarap natin? Sabihin pa natin, pangarap natin bilang isang Kristiyano. Diba? Ano yung pinakapangarap natin bilang isang mananampalataya? Walang ibang pinapakita ang banal na kasulatan na binabahagi sa ating kundi maging kaaya-aya tayo sa Panginoon. Well, ano yung ginagawa po natin para maging kaaya-aya tayo sa Kanya? Umaattend po tayo ng gawain, mainam po yun. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, mainam po yun. Pero ano ba yung salitang study, mga mahal na kapatid? Pag-aralan natin. Sa eskwelahan, nagtuturo yung instructor natin, yung mga teacher natin, nakikinig ka.
Pero hindi pa yun yung totoong pag-aaral. Di ba? Dahil ang pag-aaral, mayroong assignment, mayroong kang ginagawa pag uwi mo sa inyong tahanan. Di ba mga mahal na kapatid, nasusundan po natin? Lahat po tayo nakaranas nito. Amen. Lahat po tayo nakaranas nang tayo ay nag-aaral pa na mag-study para tumaas yung marka. Ganon din po sa pagiging Kristiyano. At mas mabigat nga po ang bagay na ito dahilan ang Diyos na may likha ng langit at ang lupa, ang may likha ng lahat ng mga bagay na ating nakikita, ang ating binibigyan ng kaluguran. Sinabi nga kanina, mga mahal na kapatid, hindi tayo karapat-dapat. Di ba? Sabi nga ng ating kapatid kanina, yung mga bagay na ginawa natin ay tila baga hindi pa rin sapat, mga mahal na kapatid. Kaya yung inawit kanina, mga mahal na kapatid, pwede ba nating i-flash yung handog awit ng ating kapatid, Brother Ochot, yung chorus. Di ba? Tingnan po natin. Tingnan natin yung chorus ng Come Away. Come away, my love. Come away, my love. I have waited for this day. Ang Diyos ay naghihintay. When I can give you your new name. Yung kanina pinag-uusapan, yung portfolio. Yung pangalan mo yung nakalagay doon. Pero iba, mga mahal na kapatid, yung binabahagi dito, hindi mo pangalan yung nakalagay diyan, kundi pangalan ng ating Panginoon na may mayroong kinalaman sa pangalan na ikakabit niya sa atin. Diba? Sa panahon natin ngayon, mga mahal na kapatid, ang pangalan na meron tayo ay nakakabit sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya dapat makilala tayo hindi sa ating sariling pangalan. Amen? Kundi sa pangalan na meron ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung lahat po tayo makikilala bilang isang Kristiyano, ano ba yung Kristiyano? Pag-aaralan natin yan. Diba? Pag-aralan natin, ano yung pangalan na yan? Diba? Sabi nga ng prophet, sabi mismo ng ating Panginoon sa pangalan, makikilala natin yung isang tao. Doon sa Old Testament, mga mahal na kapatid, kapag ka mayroong pangalan, kapag ka kinuha mo yung ibig sabihin niyan, yun yung buhay ng taong yun, mga mahal na kapatid. Kaya kung yung pangalan natin ay hindi pa rin nakakabit sa pangalan ng Panginoon, then, nakakasiguro tayo na yung buhay natin ay malayo pa rin sa Panginoon. Kaya nawa, yung pangalan ng Panginoon ay kinabit sa atin, ay makita yung buhay na kaya-aya at banal sa harapan ng Panginoon. Amen? So, study to show thyself approved unto God. So, pag-aralan natin, mga mahal na kapatid. So, di ko alam kung saan tayo dadalhin ng paksang ito, mga mahal na kapatid. So, nais kong basahin habang may oras pa. So, Matthew 25, verse 1 to 13, habang alam naman natin ang bagay na ito, gusto kong balikan, mga mahal na kapatid. So, study to show thyself approved unto God. So, sa tingin po ninyo, mga mahal na kapatid, yung binahagi kanina na 7 church ages na sa pangatlong iglesia pa lamang po. Diba? Sa bawat iglesia, mayroong kandidato. Sa bawat panahon, mayroong kandidatong bilang isang nobya ng ating Panginoon. At lalong-lalo na sa ating panahon, mga mahal na kapatid, na dapat yung kandidato bilang isang nobya ng Panginoon ay marat ng buhay, marat ng malinis, kaaya-aya at walang anumang kapintasan sa paningin ng ating Panginoon. Sabi rito sa verse 1, ating mababasa kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. So malimit na po natin itong napag-uusapan, mga mahal na kapatid, pamilyar na po ang lahat dito. So sa verse 2, mayroong 5 mangmang at mayroong 5 matatalino. Verse 3, at yung mangmang, kinuha yung kanilang lampara, yung kanilang ilawan, at hindi nagdala ng ekstrang langis. So sa madaling salita, ay inihanda lang nila yung sa tingin nila na ayon sa kanilang pinag-aralan. Diba? Ginagawa mo yung isang bagay na ayon lamang sa naaabot ng iyong kaisipan.
Di ba? Kasi yung mangmang na ito, mga mahal na kapatid, iniisip nila na okay na yung kanilang dala-dala. Sapat na yun sa kanila, yun yung nasa kanilang kaisipan. Ngunit sabi rito sa verse 4, but the wise, yung matatalino. Sino yung matatalino? Yung mayroong mga nalalaman at mga pinag-aralan. Di ba, mga mahal na kapatid? But the wise took oil in their vessel with their lamp. Nagkaroon pa sila ng isang extra. Di ba? Nagkaroon sila ng extra. Di ba? Mas maganda yung kaisipan ng mga matatalinong ito. Dahilan kung ating babalikan, mga mahal na kapatid, ang banal na kasulatan, mayroong 4 na pagbabantay. Di ba? Ano yung una? The evening watch. Yung pangalawa ay the midnight watch. Ang pangatlo ay ka-crowing watch, mga mahal na kapatid. At ang pang-apat, the morning watch. So yung evening watch, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9. Mula naman sa alas 9 hanggang alas 12 ay midnight watch. At mula alas 12 hanggang alas 3, sa ka-crowing watch, mga mahal na kapatid. Yun ay pagtilaok ng manok. At yung pang-apat, yun ay yung umagang pagbabantay na, mga mahal na kapatid. Yan po yung 4 na pagbabantay na mayroon sa banal na kasulatan na ginagawa ng mga Israelita sa panahon pa na nakalipas. Amen? At kung titingnan nga natin, yung kanilang orasan ay baliktad sa orasan natin. So, alam na po natin yan, mga mahal na kapatid. Kaya nga, sabi rito, verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. So, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, meron silang layunin kung bakit sila pumaroon. Dahilan yung kasalan ay nalalapit na, mga mahal na kapatid. Pero mayroong 4 na pagbabantay. Yung mangmang, baka nag-iisip, ay darating ang Panginoon, mga midnight watch. Kaya yung kanyang dinalang langis ay hanggang alas 12 lamang ng gabi. O kaya ng madaling araw, mga mahal na kapatid. Ayon sa kanilang nauunawaan. Ayon sa kanilang tinanggap. Na ayon sa kanilang pagkaunawa. Pero yung mga matatalino, na araw at gabi ay nagbabasa ng salita ng Diyos, naghihintay, nagbabantay, nananalangin sa Panginoon, nagkaroon ng kapahayagan sa Panginoon. Diba? Ano yung kanilang ginawa? Ang kanilang ginawa ay nagdala pa sila ng ekstrang langis. Baka kung sakaling hindi sasapat ang kanilang langis, baka abutin ng umaga ang pagparito ng kasintahang lalaki, meron silang ekstrang langis para hindi sila madatnang walang ilaw na nagliliwanag. Diba? At sabi rito sa verse 6, sa Tagalog, datapwat pagkahating gabi and at the midnight. So yan po ay midnight watch, mga mahal na kapatid. Diyan po yung lumabas yung propeta. Diyan po lumabas yung sinugo ng Diyos para magbigay ng salita. Ano yung salita na ibinigay sa kanya, mga mahal na kapatid? Kung paano si Juan the Bautista ay isinugo sa unahan bago dumating ang Panginoon para tuwirin ang lakad, mga mahal na kapatid, ang daan ng pagparito ng Panginoon. Gayon din kita isusugo sa muli kong pagparito sa ibabaw ng lupa. Amen? Kaya nga yung Revelation chapter 13 verse 8, mga mahal na kapatid, ay binahagi na magsilabas kayo, bayan ko. Diba? Kung ating babasahin Revelation 13 verse 8, at nawa masundan. Tama ba? 13 verse 8, kung daw nagkakamali, ang lahat ng nangananahan sa lupa. So, pwede bang pakihanap? So, yung pangungusap na yun, mga mahal na kapatid, verse 4 siguro, 13 verse 4, hindi ako nagkakamali. Na magsilabas kayo, bayan ko, upang kayo'y huwag mangaramay sa salot na mararanasan ng Babylonia. So, para hindi tayo magulo, mga mahal na kapatid, tingnan natin. Tama ba? Nakalimutan ko.
18 verse 4, mga mahal na kapatid. Sabi rito sa 18 verse 4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangag silabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So yan po, mga mahal na kapatid, ay nangyari sa Laodicean Church Age, na kung saan ang propeta sa mga uling araw na ito ay nangusap, mga mahal na kapatid, unang-una sa mga Pentecostal na lumabas na sa Roman Catholic Church, mga mahal na kapatid. Kaya ako, mga mahal na kapatid, dati rin ako napunta pa sa denomination church. Diba? Unang nakapakinig ng salita ng Diyos sa gawain na ito, mga mahal na kapatid, dahilan sa ilang mga bagay na punta pa sa denomination, at salamat sa Panginoon dahilan merong tinig na nangungusap sa ating mga puso. Amen? Na yung kalalagayan na meron tayo dati ay hindi pa yun yung totoong, mga mahal na kapatid. Dahilan yung salita na mayroon doon ay meron pa rin kulang. Kaya po kami nakalabas doon, mga mahal na kapatid, dahilan nagkaroon ng katanungan sa aming kaisipan. At nang sa paraan na yon ay binigay ng Panginoon, nagsimula kaming magtanong sa ating kapatid na si Brother Jeric. Dahilan mura pa rin naman yung edad ng ating kapatid sa pagiging Kristiyano, hindi niya nasasagot at dinala kami kay Kuya Ryan noon, mga mahal na kapatid. At ang nakausap namin si Brother Ding, magdamag, hindi naman taling magdamag, kundi matagal yung sharing namin kasama si Brother Virgilio, mga mahal na kapatid. At kinaumagahan ay linggo at ang nangaral noon ay isang pastor na taga-Bula na ngayon ay nandoon na sa Cagayan, kung di ako nagkamali, mga mahal na kapatid. At sa paraang yon, mga mahal na kapatid, yung thirsty, mga mahal na kapatid, yung kauhawan o yung kagutuman sa aming kaluluwa ay nagkaroon ng kasagutan. At sa paraan na yon, mga mahal na kapatid, ay nagpasya na magpasimula, na magpabautismo at tamang pangalan. At hanggang ngayon, mga mahal na kapatid, ay nagpapatuloy sa gawain ito. Diba? Akala natin, okay na. Pero mga mahal na kapatid, kulang pa rin. Marami pa rin tayong kinakailangang malaman. Diba? Bumilang na tayo ng maraming taon, 10 taon, 9 na taon na paglilingkod ng Panginoon. Kulang pa rin, mga mahal na kapatid. Pero tayo'y umaasa na sa muling pagparito ng ating Panginoon, yung mga bagay na kulang ay Kanya nang pupunuan, mga mahal na kapatid. Amen. Kaya sabi rito, and at the midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Kinakailangan mong lumabas para iyong salubungin at iyong harapin ang Panginoon. Hallelujah. So sabi sa verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamp. Mayroong pagtitrim. Aalisin yung mga itim-itim na yan, yung mga bilog-bilog na yan, kung alam niyo yung lampara na mayroong langis, mga mahal na kapatid. So yun yung dahilan kaya hindi nagiging maliwanag. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. So bigyan nyo kami ng mga langis pa, tapagkat ang aming mga lampara ay sabi diyan sa verse 8, ang aming lampara ay umaandap-andap na. And verse 9, so nangamamatay na, datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Diba? So paano ka bibili, mga mahal na kapatid? Sa panahon na yan, mga tulog na yung mga tao. Diba? So sabi pa rito, basahin natin, verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. Diba? Dumating ang ating Panginoon. Yung kasintahang lalaki dumating kung kailan umalis yung mga nagkulang. Umalis yung mga kulang, mga mahal na kapatid. And they that were ready, amen, went in with him to the marriage, and the door was shut. Hallelujah. And afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. And verse 13, sabi rito, watch therefore,
magbantay kayo. For ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Totoo po yan, mga mahal na kapatid. Hindi pa natin alam sa panahon natin ngayon. Pero marahil ang Diyos ay mayroon ng pinapangusap sa atin. Napapakinggan na po ba natin yan? Amen? Nung nakaraan, pinangusap na sa atin. Kaya wag po tayong absent, mga mahal na kapatid. Dahil baka sa pag-absent mo, yung lesson sa araw na yan, yan na yung kinakailangan para sa pagparito ng Panginoon. Diba? Hindi ka na makakahabol dahilan hindi mo nakuha yung lesson, yung tinuro sa araw na yun. Ano yung gagawin niyo? Magtatanong kayo kung sa paaralan, mangungopya. Diba? Wala naman masama, mga mahal na kapatid, na magtanong tayo. Pero kung mas ginawa natin yung isang mainam na bagay para sa Panginoon, hindi ka na magtatanong sa iba, dahilan ang Panginoon na mismo ang nagturo sa iyo ng tamang aral, mga mahal na kapatid, na kinakailangan mo sa kanyang muling pagparito. Amen? What's therefore? Magbantay ka, magpuyat ka. Dahilan mayroong 4 na pagpupuyat, mga mahal na kapatid. Magsunog ka ng kilay para basahin ang kanyang mga salita. For ye know not the day or the hour wherein the Son of Man cometh. Pero yung taon, pwedeng ibigay ng Panginoon. Amen? Di ba? Pwedeng ibigay ng Panginoon ng taon. Pero yung oras at ang araw, mga mahal na kapatid, ay walang nakakaalam, kundi ang Diyos Ama at ang Panginoon lamang, mga mahal na kapatid. Pero bilang isang nobya ng Panginoon, kung paano nga ang kaibigan, mga mahal na kapatid, ay hindi kayang paglihiman ng Panginoon, gaano pa kaya ang kanyang magiging asawa? Amen? Hallelujah! Thank you, Lord. At nais ko pang bumasa, mga mahal na kapatid. Nais kong basahin ang 2 Peter chapter 3. So study to show yourself approved unto God. Pag-aralan natin kung paano tayo makakaharap sa Panginoon na handa at kaaya-aya sa kanyang muling pagparito. So simulan natin sa verse 1, 2 Peter chapter 3. Ating basahin po, mga mahal na kapatid. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. So ginigising, mga mahal na kapatid, stir up. Diba? Kung tayo ay nakakatulong na, ginigising tayo sa mulit-muling pagpapaalaala ng mga lingkod ng Diyos sa mga salita ng Diyos. Amen? And verse 2, upang maalaala. Sa pag-aaral natin sa eskwelahan, mga mahal na kapatid, yung mga tinuro sa atin ng ating mga instructor, kapag ka hindi mo yan nireview, makakalimutan mo yan. Diba? Kaya nga, pag uwi sa tahanan, babalikan mo yung lesson, babalikan mo yung pinag-aralan, upang maalaala mo yung mga sanalita ng mga lingkod ng Diyos, ng inyong instructor, ng una ng mga banal na propeta. So yan ay mayroong pang kinalaman sa Old Testament, mga mahal na kapatid. Mayroong kinalaman sa mga prophecy. At ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. And verse 3, knowing this verse. Pag-aralan natin ito, maalaman natin, aralin natin ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. Next verse, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng pagparito. Diba? Mayroong darating. Darating pa kaya ang Panginoon? Dahilan ikaw ay kulang sa pag-aaral sa salita ng Diyos, paari kang matangay. Hindi ko alam, baka hindi na dumating ang Panginoon. Yan po ang nakakalungkot kung ganyan ang magiging sagot natin. Diba? Baka sa ating mga puso, meron ng pumipigil, mga mahal na kapatid, dahilan sa mga bagay na meron sa sanlibutan. Diba? Meron ng umiinis sa ating mga puso. Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga mangulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila ng mula ng pasimulan ang paglalang. So
So, yung mga magulang na yan ay mga Old Testament saint, mga mahal na kapatid. Verse 5. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diba, mga mahal na kapatid, nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, wala po siyang katulong. Hindi siya nangangailangan ng katulong. Diba? Lalong-lalo na kung ikaw ay itinalaga ng Panginoon na isang mananampalataya, isang nobya ng Panginoon. Sa tingin nyo, kailangan ng Panginoon ng katulong para maging sakdal ang bawat isa sa atin? Hindi po kailangan ng Panginoon ng katulong. Pero bilang isang mananampalataya sa mga huling mga araw na ito, ano ang nire-require ng Panginoon? Just only believe. Amen? Just only believe. Manampalataya ka lang sa salita ng Panginoon. Wala kang ibang gagawin. Manampalataya ka lang. Di ba? Amen. At sa pananampalataya, mayroong pagsunod. Kaya kung magagawa mong manampalataya sa Panginoon, magagawa mong sumunod. That's true, mga mahal na kapatid. Kaya hindi kailangan ng Diyos ng katulong. Kung itinalaga ka niya bilang isang nobya, nasasalubong sa kanya sa pagparito niya, hindi niya kailangan ng katulong. Kinakailangan mo lang manampalataya, kapatid. Kinakailangan lang nating manampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, for without faith, it's impossible to please Him. That's right? It is impossible to please Him kung wala kang pananampalataya. Kaya sabi rito sa verse 5, sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan. So nililimot nila, sinasadya nilang nililimot. For this day willingly are ignorant. Walang kaalam-alam. And verse 6, sabi rito sa verse 6, nawa ay masundan po ninyo ang bagay na ito, na sa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon, na inapawan ng tubig ay napahamak. Verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng pag-uukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sa mga taong masama. So, verse 9 o verse 8, tingnan natin to. Ilan mahalagang bagay ito. Natapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal. Ang isang bagay na ito, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So pinag-aralan natin ito nung nakaraan sa pamagitan ng ating kapatid. Brother Ryan, mga mahal na kapatid. So nawa ay nasundan po natin yung pag-aaral natin diyan. Mayroong kinalaman sa after 2 days ng Hosea chapter 6, mga mahal na kapatid. At nawa nasusundan natin yung mga inaaral sa atin ng ating Panginoon. Para hindi tayo masumpungang ignorante sa kanyang muling pagparito. And verse 9, sabi rito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Amen. Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, amen, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So yan po yung nais ng Panginoon sa bawat isa atin. In verse 10, sabi rito, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So nabanggit po ito kanina sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa English, sabi rito, but the day of the Lord will come as a thief in the night. So masusumpungan ka kung ganyan na tila baga magnanakaw ang Panginoon kung hindi mo alam kung kailan siya paparito. Diba? Yung 4 na pagbabantay, mga mahal na kapatid, ay napakahalaga na dapat ay palagi kang gising. Diba? Dahilan sa araw na yan, mayroon ng instruction ng Panginoon. Naniniwala ako na yung 5 mangmang, mayroong instruction din na tinanggap sa Panginoon. Alam nila na ang Panginoon ay darating sa araw na yon. Pumaroon din sila, mga mahal na kapatid.
Ang nakakalungkot lang, dahilan nagkulang pa rin sila. Di ba? Alam nila na ang araw na yon ay yun na yung pagparito ng Panginoon. Yung gabing yon ay yun na yung pagparito ng Panginoon. Pero nasumpungan sila na sa kagaya ng magnanakaw lamang, mga mahal na kapatid. Ilabagan na nakawan sila. Di ba? Sabi pa sa Tagalog, na ang sangkalingitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa. At ang magawang nasa lupa ay pawang mga susunog. Meron ng kinalaman yan sa tribulation period, mga mahal na kapatid, na darating. Kaya mga mahal na kapatid, kung ikaw ay kagaya sa panahon na yan ay masusumpungan ka, nakagaya sa nanakawan, mga mahal na kapatid, then talagang may iwanan ka at baka mapunta ka pa doon sa Great Tribulation na naghihintay. So ayaw po natin yan, mga mahal na kapatid. Amen? Ayaw po natin yan. Kaya nga, sa araw na ito, palaging sa panahong ito, mga mahal na kapatid, patuloy na nangungusap at nagtuturo ang ating Panginoon. So patuloy tayo, verse 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Looking for and hastening unto the coming of the Lord of God, unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the element shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that you look for such thing, be diligent that you may be found of him in peace, without spot and blameless. Amen. So yan po yung nais sa atin ni Apostol Pablo, na tayo ay, sabi sa Tagalog, be diligent, na pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Hallelujah. Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. So, nais kong basahin ang Ephesians chapter 4, yamang pinag-uusapan natin to, verse 11. So, makikita natin doon, mga mahal na kapatid, na ang paghahanda ay napakahalaga. Dahilan ang pagparito ng ating Panginoon ay hindi na mapipigilan pa. Amen? Wala nang makakapigil pa, mga mahal na kapatid. Bakit ko po nasabi yan? Dahilan kung makikita natin ang mga bagay na ating nakikita sa ating paligid. Maging man sa paggawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. Makikita natin sa bawat pagtuturo, sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, ay unti-unti na niyang ibinibigay sa atin ang ilang mga bagay na kinakailangan natin. Ang kinakailangan na lang natin, mga mahal na kapatid, ay higit pang manampalataya at makasunod sa salita ng ating Panginoon. So sabi ko po kanina, hindi nangangailangan ang Panginoon ng katulong. Totoo po yun. Mga mahal na kapatid. Pero, kung ikaw ay mayroong pananampalataya, mas lalawakan mo ang iyong pag-unawa. Lalawakan ng Panginoon ang iyong pag-unawa. Totoo, na walang katulong ang Panginoon. Hallelujah. Pero, pagka meron ng kinalaman sa kalooban ng Diyos, mga mahal na kapatid, hindi maaaring manatili. Hallelujah, na ang Diyos ay siya lamang yung kumikilos. Kaya sabi rito sa verse 11, mga mahal na kapatid, pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Mayroon siyang ibinigay na mga kaloob. Mayroon siyang ibinigay na mga kakayahan, mga mahal na kapatid, sa bawat mananampalataya. Dahilan hindi po mananatili na tayo ay manatiling walang ginagawa. Sabi pa nga ng isang talata, mga mahal na kapatid, work out your own salvation. Pagsikapan mong i-work out ang iyong kaligtasan, mga mahal na kapatid. Dahilan kung ikaw ay isang ligtas na, mga mahal na kapatid, hindi tayo magiging pabaya. That's right? Kaya sabi rito, pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at mga guro. Para sa anong paraan? Para sa anong layunin? Sa unang bahagi, mga mahal na kapatid, ang Diyos ay walang katulong.
Gusto kong ipakita sa atin sa araw na ito na kung paano ang Diyos ay nangungusap. So bago natin ipagpatuloy yan, mga mahal na kapatid, nais kong basahin ang John chapter 6, verse 28 to 29, at babalikan natin yan mamaya. Tutulungan nawa tayo ng Panginoon na maibahagi kung ano yung nais niyang ipakita sa atin. Verse 28 ng John chapter 6, So then said they unto him, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin? So ang mga mananampalataya, ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay nagtatanong, ano yung kinakailangan naming gawin? Upang aming magawa ang magawa ng Diyos. Ano ang kinakailangan naming gawin para maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon? Ano ang kinakailangan naming gawin para kami ay maging kaaya-aya sa iyo at magawa namin ang magawa ng Diyos? Verse 29 sabi rito. Ito ang sinabi ng ating Panginoon, sumagot si Jesus sa kanila'y sinabi. Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan niya ang kanyang sinugo. Sa English, basahin natin. This is the word of God, that you believe on Him. Ano yung gawa ng Diyos? Ang gawa ng Diyos ay kayo'y sumampalataya sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Medyo kasi, kung babasahin ninyo, medyo hindi natin makukuha. Pero ang gustong ipakita, mga mahal na kapatid, ang gawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya ay ikaw ay sumampalataya. Nakuha niyo po, mga mahal na kapatid? Ang gawa ng Diyos ay ikaw ay manampalataya sa Kanya. Kaya para makita mo na ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo, tingnan mo kung ikaw ay nasa pananampalataya. Amen? This is the work of God, that you believe on Him, whom He has sent, mga mahal na kapatid. Kaya nang tayo'y sumampalataya sa Panginoon, hindi natin yung gawa. Yun ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman natin gusto ito, mga mahal na kapatid dati. Hindi natin gustong sumampalataya, di nga natin alam na mayroong pananampalataya. Pero dahilan ikaw ay kasama sa Kanyang plano, sa Kanyang layunin, sa ibabaw ng lupa na ito, dati, unti-unti niyang ipinapakita sa iyo na mayroon palang pananampalataya. At nang nagagawa mo ng sumampalataya, makikita mo na yun ay unti-unti ng paggawa ng Diyos, mga mahal na kapatid. So kaya po humina, mayroong nadagdag na marahil nag-on ng water pump, di ko alam. Pakicheck na lang po, mga mahal na kapatid. Kasi yung ating generator ay 3,000 lamang yung capacity. So baka di kaya. Kasi yung instrument natin ay medyo malakas na po yan, mga mahal na kapatid. So this is the work of God, na ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang wala sa pananampalataya, tingnan niya natin John chapter 3, verse 17 or verse 18 kung hindi ako nagkakamali, mga mahal na kapatid. John chapter 3, verse 18, ito ay binanggit ng ating kapatid nung nakaraan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Bakit? Sila yung mga hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya paano mo makikita na ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo? Tiyakin mo na unang-una ang requirement ng Diyos ay ang pananampalataya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, makita natin dito, Hebrews 11 verse 6, mga mahal na kapatid, pamilyar na talata, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. Paano mo masasabing ikaw ay sumasampalataya? Paano mo masasabing may Diyos, mga mahal na kapatid? Kung ang mga sinasalita ng Diyos ay hindi mo naman nalalaman. Bakit? Maraming iniuutos ang Diyos. Maraming ipinapangusap ang Diyos sa atin. Kaya hindi po natin nagagawa dahilan hindi natin inaaral.
Hebrews chapter 10, verse 25. Pamilyar na talata. Kaya hindi natin nagagawa dahil hindi natin inaaral ang kanyang salita. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Kung hindi po natin naaralin yan, talagang mapababayaan natin. Dahilan kumikilos lamang po tayo ayon sa nalalaman natin. Sabi pa sa James chapter 4, mga mahal na kapatid, huling talata. James chapter 4, last verse, mga mahal na kapatid, makikita natin yan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Malinaw po ang salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin, mga mahal na kapatid. Lahat ng kinakailangan natin para maging handa tayo, ibinibigay na po ng Diyos. Amen. Dahilan sa ating kapabayaan, dahilan sa ating katamaran, mga mahal na kapatid, kasama na ako doon, lahat tayo rito ay minsan tamad mag-aral ng salita ng Diyos. Kasama ako doon, mga mahal na kapatid. Kaya ang pangungusap na ito, mga mahal na kapatid, hindi lamang para sa inyo. Unang-unang binigay sa akin ng Panginoon. Study to show yourself approved unto God. Pag-aralan nating maging approved, maging handa, maging subok sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Diba, mga mahal na kapatid? Pero napakapalad mo, mga mahal na kapatid. Wala ka namang ginagawa, pero binigyan ka ng pananampalataya ng Panginoon. Di ba? Ginagawa mo lang na mag-aral dati. Hindi mo naman alam na meron kang kaklaseng mananampalataya. Ginagawa mo lang yung natural na ginagawa mo sa araw-araw ng iyong buhay. Pero bigla na lang pumasok ang Diyos sa buhay mo. Nakilala mo ang taong ito hindi dahilan sa ginusto mo, kundi dahilan sa layunin ng Diyos sa buhay mo, na ikaw pala ay balang araw sasampalataya sa Panginoon. Si Brother Alec, kanyang patutuo, hindi naman niya alam na merong 7 church ages. Pero nang ito'y ibinigay ng Diyos sa kanya sa kaparaanan ng mga lingkod ng Diyos, inaral niya, mga mahal na kapatid. At ano yung naging epekto sa kanyang buhay? Diba? Tumatayo siya para ibahagi ang salita ng Diyos sa atin. Sabi nga nung aking nabasa, mga mahal na kapatid, kapag ka naipahayag mo na ang salita ng Diyos, wala ka nang ibang gagawin. Bahala na ang Diyos sa bagay na yan. Ang importante lamang doon ay magawa mo kung ano yung kinakailangang gagawin mo, mga mahal na kapatid. Kaya kung titingnan nga natin sa Apostol Pedro, Matthew chapter 16, verse 17, And Jesus answered and said unto him, napakapalad ni Pedro, mga mahal na kapatid. Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Kaya mga mahal na kapatid, sabi nung aking nabasa, ang pagkakilala natin sa Diyos ay hindi nakadepende sa atin sa unang banda. How much you know about God does not depend on you. Ang pagkakilala natin sa Diyos ay hindi nakadepende sa atin. Nakadepende ito sa Diyos. Titingnan niyo si Pedro, mga mahal na kapatid. Napakapalad ni Pedro. Hindi dahilan sa tao. For flesh and blood. Hindi dahilan sa tao. Kaya na-reveal sa kanya kung sino ang ating Panginoon. Kundi dahilan sa Diyos na nagpapahayag. Amen? Kaya kung gusto mong makilala ang Diyos, mga mahal na kapatid, hindi yan nakadepende sa tao. Nakadepende yan sa Diyos. Kung isa ka sa tinalaga ng Diyos, makikilala mo ang Diyos. Pero hindi po mananatili na tayo na isang tinalaga ng Diyos ay walang ginagawa.
Dahilan ang pananampalataya na ilalagay sa puso natin ay mayroong buhay, mga mahal na kapatid, na kusang magpapakilos sa bawat isa atin. Amen? Dahilan ang pananampalatayang yan ang susi, mga mahal na kapatid, para tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. For without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Yung share ko nga sa mga kabataan, yung isang picture, mga mahal na kapatid, kung ikaw ay nasasaktan dahilan sa kapatid at nawala yung pananampalataya mo dahilan sa kapatid na yan, ang pananampalataya mo ay hindi nakatingin sa Diyos, kundi nakatingin sa tao lamang. Diba? Ano naman kung nasaktan ka ng iyong kapatid? Hindi naman yan mananatili. Diba? Lilipas din yan. Pero kung ang pananampalataya mo ay sa Diyos, masaktan ka man ng kapatid mo, dudulog ka sa Panginoon. Kahit hindi yan humingi ng tawad sa iyo, patatawarin mo. Diba? Hallelujah. Kaya ang pananampalataya ang pinakauna sa lahat. Kaya nga kung titingnan natin ang 2 Peter chapter 1, verse 3 to 15, mga mahal na kapatid, ating basahin ito. So, isang pamilyar na talata ito, ang pamilyar na bahagi, sapagkat ito ay kinakailangang maranasan ng mga itinalaga bilang isang nobya ng ating Panginoon. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Pagka sinabing ipinagkaloob, wala kang ginawa. Karapat-dapat ka sa bagay na yan. Given unto us ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Verse 4. At magsisipagsabi, saan naroroon ang pangako ng pagparito? 2 Peter chapter 1, verse 4. Medyo na iba kasi ibang chapter na yan. 2 Peter chapter 1, verse 4. Sabi rito, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So sa Tagalog, mababasa natin dito, sabi rito, mga mahal na kapatid, 2 Peter chapter 3, chapter 1, verse 4, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga. Ipinagkaloob, mga mahal na kapatid. It is given unto us at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Diba? Ang Diyos ang nagkaloob nito sa bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong mabahala, mga mahal na kapatid. Kung sinasampalatayanan mong isa ka sa nobya ng Panginoon sa mga huling araw na ito, nabuhay, nasasalubong sa Kanya, wag tayong mabahala, mga mahal na kapatid. Kaya sabi sa verse 5, oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap. Diba? And beside this, giving all diligence. Pagsikapan natin. Sabi diyan, ay ipamahagi ninyo. Idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, yung virtue. Kaya nga yung pananampalataya, mga mahal na kapatid, diba? Magagamit ka na ng Diyos sa paraang yan. Kung may pananampalataya ka, kaya ka nang gamitin ng Diyos. Amen? Sino ang may pananampalataya dito? Amen. Ibig sabihin lahat tayo magagamit ng Diyos. Mamaya, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, magagamit tayo ng Diyos.
Sabi dito, the verse, yung mga Biblia, sundan niyo po ang mga kapatid. O dahil hindi ko sa pagkaragdag sa ganang ninyo ng buong sikap ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Ang magalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman, mga mga kapatid. So yung pala yung dahilan. Hallelujah! Kung inyong masusundan ang ating title, Study to Show Thyself, Approve unto God. Kung meron kang pananampalataya, yan yung magkikilos sa iyo para magkaroon ka ng virtue. Kagalingan, mga kapatid. Magiging magaling ka. Lahat tayo meron yan, mga kapatid. Magiging magaling tayo. Amen. At sa kagalingan na yan, ibibigay yan ng Diyos para magkaroon ka ng mga karanasan. Amen? Sabi pa nga sa atin, mga kapatid, experience is the best teacher. Ang karanasan ang pinakamabisang tagapagturo sa atin. At ano yung sunod sa virtue? Ang sunod sa virtue, mga kapatid, kagalingan ay magkakaroon tayo ng knowledge. Amen? O knowledge. Ito lang ang nangyayari. Pakitay po, mga kapatid. Meron pa naman yung gasolina. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. So yung kaalaman mo ay magtutulak sa iyo para ikaw ay magkaroon ng pagpipigil. Amen. Hindi na mabuhay nata yung generator. Kasi meron yung pinipihit mo ng doon bago buhay. Kaya sana, mga kapatid, ay meron din dito tulak ng Panginoon para nalalim yung mga teknikal na yan, mga kapatid. Sa panahon na ganitong paraan, ay mayroong magsasubstitute kung capable mga kapatid. Masikaso yung ilang mga kapatid. Natin natin. Tayo magpatuloy mga kapatid. Sabi rito, so magkakaroon tayo ng kaalaman in verse 6 at sa kaalaman ay magkakaroon ng sabi rito, mga kapatid, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. So, knowledge, temperance, and temperance, patience. And patience to godliness. So, ang mga bagay na ito, malimit na rin pinapangaral sa atin. Kung meron na tayong kaalaman, yung mga binanggit ko kanina, Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Then, kung mayroon na tayong knowledge sa bagay na yan, pagtitiisan natin yung ilang mga bagay. Amen? And to patience, magkakaroon tayo ng godliness. Magbubunga po yan ng kabanalan, mga mahal na kapatid. And to knowledge, temperance. Kakaroon tayo ng pagtitiis.
And to temperance, patience. And patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. Mga mahal na kapatid. Mabuting kalooban sa kapatid. And to brotherly kindness and charity. So ang charity po, mga mahal na kapatid, ang pinaka-top, mga mahal na kapatid, ng stature of a perfect man. So alam na natin ito. Marami din namang mga illustration na makikita nyo sa YouTube, sa Google, mga mahal na kapatid. Para pag-aralan ninyo ang mga bagay na yan. At salamat sa Panginoon kung memorize nyo ang pasunod-sunod niyan. Mga mahal na kapatid. Amen. And verse 8, sabi rito, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yan yung susi, mga mahal na kapatid. Kung ang ating paksa sa araw na ito ay study, to show yourself approved unto God, mga mahal na kapatid, napakaraming susi ang ibinigay na sa atin. Diba? Mayroon na tayong kaalaman sa bagay na ito. Pero, ang tanong, na-exercise na ba natin to, mga mahal na kapatid? So, salamat sa Panginoon dahilan ay unti-unti na natin itong naisa sa katuparan. Verse 9, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Na ang nakikita lamang ay nasa malapit. Diba? Nakikita lang yung nasa malapit. Hindi nakikita yung malayo. Kasi hindi niya nakikita yung bagay na ipinapakita ng salita ng Diyos sa mga panahong darating. Kaya nga, mga mahal na kapatid, kung meron po tayong pananampalataya, diba? Alam natin na hindi natin hawak yung kinabukasan natin. Pero alam natin kung sino yung may hawak ng ating buhay. Kung sino yung may hawak ng ating bukas, mga mahal na kapatid. Sabi pa nga ng ating Panginoon, huwag mong ikabalisa kung ano yung kakainin mo sa araw ng bukas. Diba? Alam ng Diyos, mga mahal na kapatid, ang ating pangangailangan. Sabi pa nga niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? In verse 10, mga mahal na kapatid, isang pamilyar na talata, verse 10 ang ating binabasa, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Yan po yung nais na Apostol Pedro sa atin. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo. Yung panatag, mga mahal na kapatid, na merong ginagawa, ha? Kasi merong panatag na wala nang ginagawa. Naging stagnant na, naging kampante na, naging comfort na okay na ako na ganito ang aking kalalagayan. Di ba? Ay, mag-aaral na lang ako sa aming tahanan. Hindi na ako makikinig ng pangangaral. Hindi po ganun, mga mahal na kapatid. Dahilan kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, napakarami. Na dapat mapag-isa natin yan, na hindi natin mapagbabangga-bangga. So mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. So hindi po ito yung yung kaisipan na yung osas na tinatawag. Once you are saved, you are always saved. Mainam yun, mga mahal na kapatid. Pero hindi mananatili sa kaisipan na kapag kaligtas ka na, okay lang na manigarilyo, okay lang na mag-inom ng alak. Hindi po ganun. Kinakailangang lumakad tayo sa kabanalan. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod kailanman. Amen? Hindi tayo matitisod, mga mahal na kapatid. Ano mang nangyayari sa paligid mo, sabi pa nga ng iba ay minsan nahahatsit ka. Huwag kang matisod, kapatid. Baka mayroong purpose ang Diyos. At yung mga nanghahatsit naman, baka mayroong ka rin hindi naiingatan. Diba? Baka napapasobra ka naman. Baka nakakasakit ka na. Maging sensitibo ka rin. Diba? Balansehin po natin ang ilang mga bagay, mga mahal na kapatid, para tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Verse 11. Sabi rito,
sapagkat gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo. Sagana pala mga mahal na kapatid na ibinabahagi ng Panginoon. Bakit hindi tayo sumasagana? Bakit? Dahilan hindi natin sinisikap ang ilang mga bagay. Sabi rito, sagana sa inyong pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Sagana pala mga mahal na kapatid, sa kabila ng makipot na daan patungo sa kaligtasan, sila na itinalaga ng Panginoon ay pinasagana. Amen? Pinasagana pala tayo mga mahal na kapatid. Palagi ko nga naririnig sa ating kapatid, Brother Alex, na-appreciate niya yung kapahayagan na meron sa atin. At ang kapahayagan na yan, mga mahal na kapatid, ay hindi dahilan sa ating sarili lamang. Kundi ang kapahayagan na yan, kagaya ni Apostol Pedro, napakapalad ni Pedro. Hindi dahilan sa tao kaya yan nahayag. Ang Diyos Ama ang naghayag niyan, mga mahal na kapatid. At napakapalad natin na isa tayo sa pinagpahayagan sa huling araw na ito. At isang dahilan na yan, mga mahal na kapatid, para tayo ay magpatuloy sa gawain na ito. Sabi nga kanina, keep on the firing line. Manatili ka, sapagkat, sabi pa nga ng isang talata, kung ang ating Diyos, if God be for us, who can be against us? Amen? Kung ang Diyos ay panig sa panig natin, sino ang laban sa atin, mga mahal na kapatid? Hallelujah! Kaya nga sa pagpapatuloy, verse 12, ito yung ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Kaya't magiging handa kaming lagi na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito. Bagamat inyong nalalaman nyo na to. You have the knowledge. Diba? At kayo'y pinatitibay sa katotohanan nasa inyo. Diba? Kaya ang knowledge, ang foundation, sabi nga ng ating mga kapatid, ang foundation ay napakahalaga sa atin. Dahilan yan din ang mag-iingat sa atin at magpapalago sa atin, magpapatibay sa atin, mga mahal na kapatid. Verse 13, at inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Kaya yung mga lingkod ng Diyos ay kinakasangkapanan niya. Para palaging ipaalala. Para kilusin tayo, mga mahal na kapatid. Para kumilos ng tama. Para sumunod ng tama sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Hallelujah. And verse 14. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa tabernakulong ito, which is yung body ng ating kapatid na si Apostol Pablo. Yung kamatayan ang pinapatungkol niya dito, na gaya ng pinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Jesucristo. So sa panahon na ito ay malapit nang mamatay si Apostol Pedro, mga mahal na kapatid. Verse 15, oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko inyong maaalaala ang mga bagay na ito. Diba? Namatay na si Apostol Pedro. Pero palagi pa rin ipinapaalala, hindi dahilan sa kanya, kundi dahilan sa Diyos na nag-recognize sa kanya bilang isang lingkod ng Diyos. Amen? Balikan natin yung Ephesians chapter 4, yung verse 11, mga mahal na kapatid. At tayo magtatapos, mga mahal na kapatid, sa oras na ito. Sabi rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na baging mga apostol. At ang mga iba'y propeta, ibang iba evangelista, mga iba'y pastor at mga guro. Bakit niya ibinigay ito? Verse 12. Study to show yourself to be approved unto God. Ibinigay niya yung 5 kaloob. May bonus pa nga, may prophet tayo sa mga uling mga araw na ito, mga mahal na kapatid. Ang major prophet na mayroong mensahe na nagdala sa atin para tayo ay umalis, mga mahal na kapatid, sa makadenominasyong simbahan, kaisipan, yung Nicolaitan Spirit na binabahagi kanina. For the perfecting of the saints. Amen. For the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Kaya yung fivefold ministry na meron tayo, mga mahal na kapatid, isang dahilan na yan
na ibinigay ng Diyos para tayo magpatuloy sa paglilingkod na ito. Di nyo ba yan na-appreciate, mga mahal na kapatid? Pero yung iba, nagagawa nilang talikuran dahilan sa ilang mga bagay na meron sa sanlibutan ito. Diba? Nakakalungkot man, pero makikita natin ang mga bagay na ito na salamat sa Panginoon sapagkat ibinigay sa atin ang mga lingkod ng Diyos para tayo ay pasakdalin sa kabanalan, para higit tayong maglingkod sa Panginoon, para tumibay ang iglesia sa dakong ito. Diba? Sabi pa nga, habang nasasaktan, lalong tumatapang, mga mahal na kapatid. Pero yung iba, habang nasasaktan, lalong tumatalikod. Hindi po ganyan ang sundalo ng ating Panginoon. Hallelujah! Nandyan po ba kayo, mga mahal na kapatid? Habang nasusugatan, higit na tumatapang. Kaya yung tanong nga kanina, sinong matapang dito? Walang nakakapagsagot. Baka di kayo nasasaktan eh. Diba? Sino yung matapang dito? Walang ibang matapang dito kundi ang ating Panginoon. Pero dahilan sa kanyang karakter na ini-impart sa bawat isa atin, ang katapangan ng Panginoon ay nilalagay sa atin. Isang katapangang pagiging wise, mga mahal na kapatid. Hindi yung matapang na pasugod-sugod. Diba? Na hindi alam ang panganib na nandoroon. Pagiging wise pa rin, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Sabi pa rito, verse 13, till we all come in the unity of faith, and of the knowledge of the Son of God. So hanggang abutin natin ang kaisahan ng pananampalataya. Amen. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos. So ang Diyos mismo ang gumagawa nito, mga mahal na kapatid. Sa kabila na nandyan yung fivefold ministry, ang nasa likod niyan ay ang Diyos, mga mahal na kapatid. Kaya kung hindi nyo makita ang Diyos sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, tingnan ninyo ang Diyos na nasa likod nila. Kaninang madaling araw, meron akong panaginip na kaunti, saglit lamang. Merong isang sister na tila baga nasaway ng isang kapatid na parang sabi niya doon, napapansin niya na yung mga sinasabi mo ngayon ay parang pinupulaan mo na lang palagi yung lingkod ng Diyos na ito. Diba? Yung mga negatibo na lamang yung kanyang nakikita. Diba? Nandoon yung pagsaway, mga mahal na kapatid. Hindi ko na lamang sasabihin kung sino yon. So, kaunting bagay lamang yon siguro na idinagdag ng Panginoon para sa paksang ito. Diba? Dahil mamaya makikita natin. So, till we all come in the unity of faith and unto the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, yung stature of a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14 sa Tagalog na lang, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito at doon, dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng angin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Verse 15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Amen. Mangyari nawa yan, mga mahal na kapatid, unang-una sa mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. At hanggang sa ang mga kung mananampalataya ay ganoon na din ang kanilang mga ginagawa. And verse 16, huling verse sa bagay na ito, dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan. Yung makikita, mga mahal na kapatid, lahat ay tumutulong. Ba? Anong parte ka man ng katawan, nasa maliit ka man, mga mahal na kapatid, ay kinakailangan ka pa rin ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Kung nyo makikita, kung ang isang tao ay lumalaki, lahat dapat ay lumalaki. Diba? Hindi yung ulo lang yung lumalaki, mga mahal na kapatid. Hindi yung paalamang yung lumalaki, kundi lahat ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon ay lumalaki. So balikan na natin yung ating teksto, mga mahal na kapatid. So, kung meron man akong nalampasan, ang Panginoon ang bahala. 2 Timothy chapter 2, verse 15.
Sabi rito, sa Tagalog, mga mahal na kapatid, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya. Diba? Yung mga manggagawa na yan ay unang-una, mga lingkod ng Diyos, pero lahat po tayo dito manggagawa. Lahat tayo dito servant, na dapat gumagamit tayo ng matuwid na salita ng katotohanan. Hindi natin nami-misplace ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, para ma-divide mo ang salita ng Diyos, para may apply mo ng tama, pag-aralan mo. Amen? Kung may katanungan ka na hindi mo naintindihan, magtanong ka. Diba? Dahilan ang nagtatanong, pansumandali lang na nagiging ignorante. Pero ang hindi nagtatanong, mananatiling ignorante yan, mga mahal na kapatid. Verse 16, mga mahal na kapatid, ating makikita diyan, datapat, ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Diba? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. So yan po pala yung isa pang maidudulot kapag yung mga usapan ay walang mga kabuluhan. So, alisin daw natin yan, mga mahal na kapatid. Tingnan natin ang verse 17. At ang kanilang salita ay kakalat na kagaya ng gangrena, na sa mga ito'y si Himeneo at si Pileto. Verse 18, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na mag-uli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Isa Nicolaitans spirit. Nakapasok na sa iglesia. Ano ang kinakailangan natin gawin? Rightly dividing the word of truth. Kung mayan man ay nakapasok, mga mahal na kapatid, sumandali, minsan pumapasok yan, pero salamat sa Panginoon dahilan siya ay nagli-lift up ng isang standard para labanan ang magawa ng kaaway. Kung paano ang 7 church ages, mga mahal na kapatid, nandoon yung 4 na kabayo, mayroon ding 4 na nilalang, mga mahal na kapatid, na pinalitaw ang Diyos para labanan ang espiritu ng kaaway. Kaya wag po tayo mabahala, mga mahal na kapatid. Kinakailangan lang natin manampalataya. Yan po yung pinakasusi, mga mahal na kapatid. Just only believe, mga mahal na kapatid. Amen. Only believe, mga mahal na kapatid. Hallelujah. At uling talata, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Hallelujah, tayo po'y magsitayo, mga mahal na kapatid, sa oras na ito. Just only believe, mga mahal na kapatid. Sabi rito, for by grace are you saved through faith. Sapagkat sa biyaya. Tatingin nyo, dahil paano ninyo tinanggap ang biyaya? Meron ba tayong ginawa? Wala, mga mahal na kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong ginawa natin para magkaroon ng pananampalataya? Wala. It's all given by the Lord, mga mahal na kapatid. Ibinigay ang pananampalataya at ang pananampalataya, sabi diyan, pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap mo ang biyaya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. It is the gift of God. Lest any man should boast. Hindi dahilan sa gawa, para ang sino man ay magmabuhay. In verse 10, mga mahal na kapatid, ng Ephesians chapter 2, sabi dito, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10, kapagkat tayo'y kanyang gawa, amen, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Sapagkat tayo'y kanyang magawa, na ninalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una pa
upang siya nating lakaran. May makikita mga mahal na kapatid, siya, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So kung inyo makikita mga mahal na kapatid, hallelujah, ating awitin ng Amazing Grace, hallelujah, mga mahal na kapatid, kung inyong makikita ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa bawat isa atin. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan, mga mahal na kapatid, kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen? Ang biyaya ng Diyos ang dahilan, kaya tayo nagpapatuloy sa gawain na ito. Oh, salamat sa Panginoon. Study to show thyself approved unto God. So mapag-aaralan lang natin, magagawa lamang po natin na mag-aral ng salita ng Diyos kapag ka ang pananampalataya ay nandiyan. Dahilan, base rin naman sa akin, mga mahal na kapatid, napakahirap pong magbasa. Napakahirap mag-aral ng salita ng Diyos kung ang pananampalataya ay hindi nasusumpungan. Totoo po ba yan, mga mahal na kapatid? Wala kang gana eh. Walang ganang mag-aral, walang ganang magbulay, dahilan yung pananampalataya ay wala. Kaya mga mahal na kapatid, ang pananampalataya ay patuloy nating ingatan, patuloy nating pakainin, patuloy nating palaguin, mga mahal na kapatid. So ang Diyos ang nagpapalago. Kinakailangan lang natin sundin. Kinakailangan lang natin sumunod. Karoon ng pananampalataya. Ating awitin, Amazing Grace. Yes, Lord, salamat. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, yes, Lord, but now I found.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Lord. Hallelujah. Study yours. Hallelujah. Study, hallelujah. Pag-aralan namin maging kalugod-lugod, maging subok, maging handa, Panginoon. Hallelujah sa mga uling araw na ito. Hallelujah. Ang pag-aaral na ito, Lord, ay hindi madaling bagay. Ang pag-aaral na ito ay hindi madali, Panginoon. Pero dahilan mayroong biyaya, dahilan mayroong pananampalataya, nagtatamo kami ng kalakasan. Nagtatamo kami ng confidence, Panginoon, para higit naming paghandaan ang iyong muling pagparito. Lord, nabanggit kanina, hindi ito sagana ng aming sarili. Sabi nga ng Apostol Pablo, iba ang nagtanim, iba ang nagdidilig, pero isa ang nagpapalago. Lord, ikaw ito na nagpapalago. Ikaw ito na naghanda sa bawat isa amin. Isang katiyakan, Panginoon, na maabot namin ang kasukatan ng aming pananampalataya. Dahilan ikaw ang tumawag sa bawat isa amin. You have predestinated us, Panginoon. You have called us, Panginoon. You have chosen us, Panginoon. Hallelujah. Isang katiyakan ito na ibinigay mo na sa bawat isa amin. O kung pag-aaralan lamang namin ang iyong mga salita sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, makakalakad kami sa bawat araw ng aming mga buhay na tiyak at banal at kaaya-aya at lubos, Panginoon, na pinagpala sa buhay na ito. Kaya, Panginoon, angkinin po namin ang pagiging isang pinili, Panginoon, sa araw na ito at makalakad kami na maging kaaya-aya at lubos na pinagpala sa muling araw na ito. Tayo manalangin, mga mahal na kapatid. Hallelujah, hallelujah. Yuko natin ang ating mga ulo. Minsan pa, purihin ka, aming Panginoon. Dakilain ka. Maitaas ka, Panginoon. Mapasalamatan ka. Sa aming pinag-aralan sa araw na ito, Lord, nakita po namin na ang lahat ng mga bagay na aming nararanasan ay hindi lamang dahilan sa aming gawa, Panginoon, kundi dahilan sa ikaw ang unang gumawa sa bawat isa amin. You are the author and finisher of our faith, Panginoon. Ikaw ang siyang may layon, ikaw ang siyang may akda ng pananampalatayang ito. At ikaw rin naman ang tatapos nito, Panginoon. Oh Lord, hallelujah, kung kami nag-aalinlangan, Panginoon, sa mga araw na ito, patawarin mo kami, Lord. Hindi dapat ito ang aming ginagawa. We ought to be in faith, Panginoon. This is the work of God that we believe in you, Panginoon. Hallelujah. At sino kami para mag-alinlangan? Itinalaga mo na kami para sa pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Minsan nararanasan namin ito dahilan sa kahinaan namin, dahilan sa kahinaan ng laman, dahilan sa kakulangan namin, Panginoon, dahilan sa kapabayaan namin, Panginoon, dahilan sa aming katamaran, Panginoon, dahilan sa aming procrastination, Panginoon, dahilan sa aming pagpapaliban, Panginoon, which is procrastination. At minsan, baka meron kaming crab mentality, Panginoon, na apektuhan ang ilang mga kapatid, Lord. Hallelujah, alisin mo po ang mga bagay na ito. Wala po kaming kakayanan sa aming sarili na alisin ang mga bagay na ito, Lord. Kagaya ng isang magsasaka na mayroong palayan, Panginoon. Hindi kayang alisin ng palay ang uod na meron sa kanya. Nangangailangan ng isang magsasaka na mayroong care, Panginoon, sa kanyang palay para ingatan at pangalagaan, Panginoon, ang kanyang pananim. At ganun kami inihahalin tulad, Panginoon, na kagaya ng isang pananim. Kinakailangan lang namin na magbunga, Panginoon. Hindi namin problema ang magbunga, Panginoon. Hallelujah. Kinakailangan lang namin maisugpong doon sa sanga. At para maisugpong kami doon sa sangang yon, Panginoon, ang pananampalataya ang pinaka kailangan, Panginoon. Kung paano ang Israel na dati pinakasanga, Panginoon, dahilan sa kawalan ng pananampalataya, ay inalis sila, Panginoon, sa pagkakasugpong. O Lord, dahilan sa aming pananampalataya, kami ay naisugpong doon, Panginoon.
hindi na maglalaon pa, Panginoon. Kapag kaanihin mo na ang bunga, Panginoon, at isisilid na, Panginoon, sa bangan, hallelujah, mag-i-enjoy ka na, Panginoon, doon. Kapagkat ang kasalan ay dumating na, Panginoon. Ang iyong pagparito ay nahahanda na, kagaya ng pinangusap sa amin kanina, Panginoon. Come away, come away. My love, hallelujah, kami pinakaiibig mo, Panginoon. At habang ang iglesyang ito ay naririto na sa kanunduan, Panginoon, ang pag-ibig, sabi mo, sa iglesia ng Laodicea, ikaw ay magsisi at magsikap. Ang aking iniibig ay aking sinasaway. Oh, hallelujah. Hallelujah, ikaw ay kumakatok sa kwarto, Panginoon. Sino mang magbukas sa kwartong ito, Panginoon, ay hahapong kasama ka. The intimate, hallelujah, relationship ay malapit ng maranasan dito sa ibabaw ng lupa. Oh, the greatest love story, Panginoon, na pinapakahintay ng bawat isa amin, ang kasalan, Panginoon. Oh, hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, ay handa ang aming mga sarili. Hindi po namin ito kaya, Panginoon. Hallelujah. Study to show ourselves approved unto you. Hindi po namin ito kaya, Panginoon. Ikaw ang makagagawa nito sa aming mga buhay. Kinakailangan lang namin manampalataya. Ang sumunod, Panginoon, magpakumbaba. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, mangyari ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Sa mga lingkod ng Diyos, sa bawat isa amin, kinakailangan lang namin na ibahagi ang iyong salita. Kung sila'y tatanggap, hindi ito nakadepende sa amin. Nakadepende ito sa iyo, Panginoon. Kagaya ni Felipe, Panginoon, kinakailangan lang niyang ibahayag ang salita doon sa yunok. Pero ang pagpapaunawa ay nasa iyo pa rin, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy ka na magturo sa aking mga kapatid. Patuloy ka na mangusap, Panginoon. Patuloy mo silang aralan ng iyong salita. Patuloy mo silang paalalahanan, Panginoon. Kung kinakailangan na maghanda, alam ko, ikaw ang magsasalita sa kanilang mga puso. Kung meron kaming napabayaan, Panginoon, sa mga nakalipas na araw, ilang mga gawa, hindi kami nakatayin, Lord, hayaang humingi kami ng tawad sa iyo sa oras na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na anumang obligasyon na meron kami, ay higit naming pahalagahan ang pagkakatipon, Panginoon. Sabi nga doon sa Hebrews 10 verse 25, huwag naming pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, lalo na kung aming namamalas na ang iyong pagparito ay nalalapit na. Lord, sabi pa nga ng isang talata, di ko na nabasa. Hallelujah, ikaw ay, the night is far spent awake. Ikaw ay gumising sapagkat, hallelujah, ang kanyang pagparito ay napakalapit na kaysa nung una na kami sumampalataya, Panginoon. O Lord, hallelujah. Hallelujah, tulungan mo ang bawat isa amin. Sa oras na ito, Lord, aming tinataas sa iyo. Hallelujah, ang asawa ng aming kapatid, Brother Onyok, Lord, kagaya ng pinangusap kanina. Ang safe delivery, Panginoon, ay iyong isa katuparan sa aming marahil soon-to-be kapatid, Panginoon, na si Rica, Panginoon. Maging mainam nawa ang kanyang panganganak, Lord. Ang panganay nila, Panginoon. At nawa, Panginoon, hallelujah, ikaw mag-ingat, Panginoon. Hallelujah, maging man ang aming mga kapatid na nasa mga karamdaman, Panginoon, sa pisikal, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kagalingan. At maging man sa sino man, ang bawat isa amin na mayroong karamdaman sa espiritual, hallelujah, bigyan mo ng kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, hallelujah, your word is quick, Panginoon. Hallelujah, nakagaya ng isang tabak, Panginoon, na magkabila ang talim. Kaya kaming pagalingin nito, Panginoon. Kayang tapyasin ang mga masamang bagay sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Ikaw pang magpala, ikaw pang mag-ingat sa bawat sa kanila. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Hanggang sa pagbalik namin, Panginoon, sa dakong ito. Sa dakong ng ito, Panginoon, sa araw ng pagkakatipon, sa Miyerkules, at sa susunod ng linggo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, may balik lamang sa iyo ang pasasalamat. May balik lamang ang papuri at pagluwalhati. Tatangin mong pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid?
Amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon.